Salamat sa Panginoon. Po sa Diyos ay mabuti. Bagong araw na naman. At September na naman. Nakapasok ko tayo sa Ber. Kaya napakabuti ng Panginoon sapagkat hindi natin kayang pigilan ng araw. Yan ay tuloy-tuloy. Kaya na sinabi ko, langit at lupa ay lilipas, ngunit ang mananatili ay ang kanyang salita. Bago ang lahat, tayo muna umawit ang tunay na Diyos. Iligyan natin si Kuya Endel na magpaawit. Tayo may umawit sa Panginoon. Pupurihin kayo, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian mong karangalan, kapangyarihan niyo'y walang katulad. Pupurihin kayo, Diyos. Pupurihin kayo, Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Kayo ang tunay na Diyos. Kayo ang tunay na Diyos. Kayo'y walang katulad. Kayo'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sino ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Minsan ba ikaw ang tunay na Diyos? Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Kayo'y nag-iisa. Ngayon lamang, wala nang iba. Sino ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Minsan ba ikaw ang tunay na Diyos? Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw walang katulad. Kayo'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa iyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Minsan ba kayo ang tunay na Diyos? Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Kayo lamang, wala nang iba. Inyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. So, di magkakataon kayo, tunay na Diyos. Kayo ang tunay na Diyos. Kayo'y walang katulad. Kayo'y nag-iisa. Kayo lamang, wala nang iba. Sa inyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan niyo. Hallelujah. Praise you, Jesus.
bigyan tayo ng papuri sa Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. We glorify your name, O Lord. Sa araw na ito, Salamat sa inyo, Panginoong Jesus. Salamat sa inyo, Banal na Espiritu. Salamat sa inyo, aming Ama na nasa langit. Pupuri po namin kayo, Panginoon, sa oras na ito. biyaya, Panginoon. Salamat po sa panibagong umaga na inyong ipinagkaloob po sa amin upang makapag-aral po kami ng inyong mga salita. Nawa, Panginoon, sa oras na ito, ng mga salita ninyo, Panginoon, ay pumasok sa aming puso't isipan, magrema ito sa amin, Panginoon, at patuloy na kayo ang magbigay ng kaunawaan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Buksan nyo nga po ang aming isipan, Panginoon, ang aming mga tainga, para sa ganon ay maunawaan namin ang nais nyo ipabatid sa umagang ito. Palain niyo po, Panginoon, ang inyong gagamitin sa oras na ito. Kayo nga po ang sumama sa Kanya, tumulong sa Kanya na may paliwanag, Panginoon, ma-overcome, Panginoon, ang oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Morning po sa ating mga kasama sa FB Live, kay Brother Alan Rocreo, Sister Aquino Raymar, Brother Udi Velasco, kay Brother Julius Sales, Brother Ivan Tataro, Pastor Annie Romero, sa Pastor Cherry Pimentel, Pastor Leonora de los Santos. Good morning po. Amen. Salamat sa Panginoon. Bago natin matapos ang chapter 8, bibigyan ko ng daan yung mga tatlong katanungan. At gusto kong malinawan ito bago tayo magtapos sa chapter 8. Para kung meron man tayong maiwanan, ay hindi naman napakalaki, no? Bagamat hindi natin kayang perfect kanyang. Siguro, una kong sasagutin yung, hindi ko nababanggit yung pangalan ko sino. Alam niya naman yun, kasama natin siya ngayon. Ay yung, ayun muna, yung tatlong na-rapture. Hindi po tatlo ang na-rapture sa Bible. At dalawa lang po. Kasi, patuloy kong binalikan yung video, nakita ko ron na akala niya tatlo yung na-rapture. Para for clarification lang, at mabigyan natin ng linaw, tatlo yung dinagit. No? Yung rapture ay kinuha sa salitang raptor. It is a theological term. No? Wala po kayo makikita sa Bible na rapture. No? Caught up meron. Sa Tagalog, sa King James Version ay dinagit. No? Sa ibang salin ay inagaw. Ang tawag doon ay sa original na Greek word ay raptor. Doon po kinuha yung salitang rapture sa salitang caught up. Kaya, sino yung mga halimbawa na yun? Sister Cathy? Sa Una Genesis, si Enoch. si Enoch at si Elias. Genesis muna po tayo, chapter 5, verse 21. Yan. Maaari niyo pong sundan sa inyong mga Biblia. Chapter 5, verse 1 to 2. Chapter 5, verse 21 to 24. 65 taon naman si Enoch nang maging anak niya si Matusalem. 22. 300 taon pang nabuhay si Enoch na kasama ang Diyos at nagkaroon ng iba pang mga anak. Verse 23. Umabot siya ng 365 taon. 24. At sa buong panahong iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos. Pagkatapos, nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Okay. Verse 7. Okay. Kaya kasunod sa Hebreo. Kasi gusto ko lang linawin, pag sinabing kinuha, no? Walang pagkakaiba sa caught up, no? Nawala na lang siya. Kinuha. Pero hindi sinabing namatay, no? Physically. Siya kinuha. Kaya maraming implication dyan sa salitang kinuha. Kaya yung iba, pag sinabing kinuha, kinuha ka na ng Lord namatay. Hindi po ganon. Ang Biblia, minsan ay talaga nagbibigay ng para bang mapapaisip ka. Pero para malinawan ito,
yung iba naman pong talata kasi ay may reference, may cross-reference. Kaya mas maintindihan natin kung ano ba yung kinuha. Kaya kalimitan, pag sinabing kinuha, namatay, no? Kaya, pero ito, kakaiba. Dun sa original na pinanggalingan, dun sa Genesis ay kinuha, ibig sabihin ay nawala. No? Kaya, mas malilinawan natin yan sa Hebreo, Sister Cathy. Hebreo chapter 11 verse 5. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Okay. So, malinaw, dahil meron tayong reference, no? Siya ay hindi nakaranas. Malinaw po yun. Wala po tayong pagtatalunan doon. Si Enoch ay hindi nakaranas, naka-experience na mamatay. Bakit siya kinuha ng Diyos? Ano ang dahilan? Bakit siya hindi nakaranas mamatay? No? Bakit hindi nakaranas siyang na physically talagang ilibing yung kanyang katawan? Kasi nga, naging kalugod-lugod siya sa Panginoon. Kaya alam niyo po ba, pagdating ng panahon, sa pagbabalik ng Panginoon, no, second coming niya, no, ay dadagitin niya, sabi sa Thessalonica, yung mga kasama sa rapture, yung mga talagang naging tapat yon, tiyak ko, na naging tapat yon, na ibig sabihin, nalugod sa kanila ang Panginoon. Kaya talagang dadagitin sila. Caught up, raptor. No, yun po yung original na Greek word. Doon po kinuha yung salitang rapture. Wala po kayong makikita sa Bible o sa Biblia na rapture kasi yun po ay theological term. Galing sa salitang caught up o dinagit. Sino pa yung pangalawang yung pangalawang na rapture? Kakaiba naman to. Ito may sasakyan. Merong kabayo to. Merong kabayo nag-aapoy. No, hindi po yung red horse. Ito po, kabayong nag-aapoy. No? Kasi yung red horse, nag-aapoy din, mainit yun. Pero ito, talagang literal na nag-aapoy. Sister Cathy? Sa ikalawang hari, chapter 2, verse 1 to 12. Verse 1. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ni Yahweh sa pamamagitan ng ipo-ipo. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal. 2. Sinabi ni Elias, maiwan ka na rito at ako'y pinapapunta ni Yahweh sa Bethel. Ngunit sinabi ni Eliseo, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. At magkasama silang pumunta sa Bethel. 3. Sinalubong sila ng mga propeta roon at tinanong nila si Eliseo, alam mo bang ang Panginoon mo'y kukunin na ngayon ni Yahweh? Alam ko, kaya huwag na kayo maingay, sagot niya. 4. Sinabi ni Elias, Eliseo, maiwan ka na sana rito sapagkat pinapupunta ako ni Yahweh sa Jericho. Ngunit sinabi niya, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. Kaya nagpunta silang dalawa sa Jericho. 5. Pagdating doon, si Eliseo ay nilapitan ng pangkat ng mga propetang taga roon at tinanong, alam mo bang ang Panginoon mo'y kukunin na ngayon ni Yahweh? Alam ko, huwag na kayo maingay, sagot niya. 6. Sinabi muli ni Elias kay Eliseo, maiwan ka na rito sapagkat pinapapunta ako ni Yahweh sa Jordan. Ngunit sinabi niya, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. At nagpatuloy sila ng paglalakad. Sinundan sila ng 50 propeta at sila'y tinanaw sa di kalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan. 8. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihimpas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid sa tuyong lupa. 9. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin. Sumagot si Eliseo, kung maaari ipamana ninyo sa akin ang 2 bahagi ng inyong kapangyarihan. 10. Sinabi ni Elias,
mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, kapag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi, hindi mo makakamit ang hinihingi mo. 11. Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Verse 12. Kitang-kita ito ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, Ama ko, magiting na tagapagtanggol ng Israel, at nawala na siya sa paningin ni Elias. Amen. Salamat sa Panginoon. So, dalawa lang po ang na-caught up o na-rapture. Malinaw? Si Moises po, hindi po siya dinagit dahil inilibing ni Yahweh yung katawan niya. Saan nyo matatagpuan? Sa Deuteronomy chapter 34. Kakaintindihan ba? So, dalawa lang po yung nadagit, yung na-caught up. Kaya, si Moises, hindi po siya na-caught up. Malinaw po? Kaya, para maintindihan natin, meron ng taong nakapunta sa langit. Kasi, pag kayo ay mayroong ma-encounter na kalimitan, nakakalungkot, kasi sasabihin nila na sila ay nag-doctorate, nag-masteral, at ang pangaral nila ay wala pa nakakarating sa langit. Kasi, dahil pagbabalik ng Panginoon, ano pa kayo? Pagbabalik ng Panginoon, bababa pa sila sa lupa. Sinamahan na ng kanilang mga implikasyon. Pero yan, yung kay John the Beloved, sa Revelation, yung kanyang espiritu inangat. No? Hindi ko alam na kung paano yun nangyari, pero nakikita natin at mabasa natin sa Revelation, yung kanyang espiritu ay talagang inangat at dinala sa langit. Pero ito, yung physical body, binago mismo, dalawa. Sino nakakita? Yung kay Elijah, si Eliseo. Siya yung nakasaksi na dinagit o kinuha ng karwahing apoy. Meron pa ba? Saan? Wala na eh. Okay. Next. So, ang pangalawa ko pong sasagutin, unahin ko muna po yung para sa kalaman ng iba, yung mga katanungan. Ano po yung isang katanungan? Siguro ito for clarification lang. Kasi alam niyo po ba, itong mga sa huling panahon, talagang gagawa ang kaaway para i-down yung pangalan ng Panginoong Yesus. Sa mga huling panahon, talagang malakas. Talagang ang pagkilos ng kaaway para magduda tayo. Amen? Kasi, naalala ko, yung ating guru sa Bible School, no? Si Pastor Paul ay meron siya napanood na video. Kaya talaga sinabi niya talaga na sa mga huling panahon, talagang may mga gagawa ng vlog, no? Halimbawa po na yung bulag, no, may nangangaral, tapos sinabi nila nakakita, pero nung binalikan nila para i-document, bulag pa pala. Ako po, tatapati ko kayo ngayon Ito pong mata ko, ito po ang ginagamit ko ngayon. Ito po yung hindi naoperahan. Ito pong kanan, ito po yung naoperahan. Ito po yung isnip. Kasi ito pong kaliwa, ito, kaliwa, ay nabulag na po ito. Kaya nagkraming kami na baka itong isa ay madamay. Kasi nga, nabulag na po ito Nagputo ka na po yung ugat niya sa loob. Ayon po sa X-ray ay sumabog na po yung mga ugat. Malinaw. Kahit tingnan nyo sa Baguio General Hospital o tingnan nyo yung clinical abstract ko. Sumabog na po ito. Yung mga ugat-ugat ko dyan. At baka madamay ito. No? Kasi
naapektuhan na po yung aking retina. So, kaya eto, malabo na po ito. Kaya ang ginawa ko, no, sa loob ng 2 taon, ay ginagamot ako, ino-operahan ako. Ito yung iniintay ko na makakita kasi na-operahan na po siya. Ang sabi ng doktor, ginawa na po nila ang lahat dito sa kanang mata ko. Ginawa na nila lahat. Tinignan nila, ultrasound, maraming beses. Hindi ko alam kung 3 times o 4 times na talagang intact naman mula sa lens, cornea, at retina. Inassemble po yan. Binaak po yan. Tinanggal po yan. At talagang iniintay ko na lang na makakita. Kasi nagtataka rin ng doktor, bakit hindi po siya nakakita? Ano po? Ito po, kasi bago po ako operahan, talagang nakakita po ito. Pero kita ko na rin na pawala na yung paningin ko. Pero ito pong kaliwa. Tama ba, kaliwa? Ito po talaga bulagya. Now, gusto kong sabihin sa inyo, ang Panginoon natin ay nagpapagaling. Ako na po mismo ang magpapatotoo para po sa kalaman ng lahat. Ito pong kaliwa ko. Ito po ngayon ang nakakita. Ako na mismo magpapatotoo. Ito pong kaliwa ko, nakakita na. Kaya sinukatan po ito ng salamin na sa ophthalmologist. Sinukatan po ito kasi nagulat ang doktor. Hindi niya maipaliwanag sa akin. Sabi ko, Dok, bakit nakakita tong mata kong bulag? Ang sabi niya lang, baka raw natakot operahan. Kaya nakakita. So, sa madaling salita, hindi niya kayang ipaliwanag sa akin. Bakit? Bulag po ito eh. Kaya hindi ko alam. Kaya ngayon, ang tanging magagawa ko lang ay tanggapin ko kung ano yung ipinagkakaloob sa akin. Pero gusto kong sabihin sa lahat, no, na ang Panginoong Jesus po natin, ang Diyos po natin ay nagpapagaling. Kaya kung ito ang aking isang mata ay hindi pa nakakita, bahala na ang Diyos doon. Ang mahalaga, sinabi ng doktor, ginawa na nila ang kanilang makakaya. At marami akong mga kasama na gusto ko narinig po ng 2 tenga ko, wala nang pag-asa yan. Doon sa mga kasama ko. Pero ako, iniintay kong sabihin sa akin ng doktor yun. Hindi niya po sinasabi sa akin. Bakit? Ibig sabihin, may pag-asa pa. Pero nagtataka siya, bakit yung inoperahan nila ng 5 beses ay hindi pa nakakita. Siguro marahil. Kaya pinahintulutan ako i-testify ito for the first time at sabihin sa mga kasama ko rito, no, bagamat hindi pa clear 20/20 vision yung aking mata, kasi po inayos po ito magiging 20/20 vision na po ako eh. Kaya lang, nagtataka ko bakit hindi pa dumarating. Pero eto talaga, ito ang isang himala. Kasi dapat ito ooperahan na. Nung ooperahan. Kaso po ngayon, ito ang ginagamit kong pambasa. Amen. Hindi ko na po sinasabi sa lahat. Kahit sa mga kasama ko, nakakita na po ito. Tumatahimik lang ako. Kasi minsan, tinitingnan ko kung sino ba talaga yung magsasabi ng totoo. Pero bagamat hindi pa 20/20 vision, gusto ko sabihin, nakapagtataka. Nakakita po siya. Bulag po ito eh. Nagsabugan na po yung mga ugat nito kahit tingnan niyo po sa clinical abstract ko. Kaya pag nakakita na ito, balik na ako sa normal. Pero ngayon, alam ko, may dahilan ng Panginoon bakit nangyari sa akin to. Yung all things work together for good to those who love God according to His purpose. Alam ko eh. Amen? Kaya, ito sa mga huling panahon, no, gusto ko lang idagdag ito,
Sa mga huling panahon, mag-ingat po tayo. Kahit ang kaaway po, magpapanggap siya ng anghel ng kaliwanagan. 1 Corinthians muna tayo. Second pa. 2 Corinthians 11:14. Tapos na. Verse. Second. Mamaya sasagutin ko uli yung kay yung sa Revelation. 2 Corinthians 11:14. Sabi po dito, hindi ito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Yun. Malinaw. Hindi, Dapat pagtakhan. dapat pagtakhan. No? Basahin sa English. 2 Corinthians 11:14. And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. Yun. Hindi na pagtataka na si Satan ay magpapagapyang anghel ng kaliwanagan. Bakit? Anghel naman talaga siya eh. Kaya lang talagang nagrebelde sa Diyos. Gusto niyang taasan. Kaya itong sa mga huling araw, talagang gagawa ng paraan si Satan para madaya niya ang mga mananampalataya. Ayon sa Matthew 24, verse 24. Sister Rami, kanino yun? Mateo chapter 24 verse 24. Sapagkat may lilitaw na mga huwad na Mesiyas at mga huwad na propeta, magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw ang marami, kahit na ang mga hinirang ng Diyos. Amen. Kahit na raw ang mga hinirang ng Diyos ay ililigaw. Malinaw ba yon? Nasa Bible ba? Nasa Bible. Amen. Kahit ang mga hinirang. Kaya, kung meron tayo, na propeta, pastor, at talagang, sabi ko nga, kung ang Diyos natin, ang Panginoon natin na tinawag na Mesyas, sila rin, merong huwad na Misaya. Meron din silang huwad na propeta. No? At ano ang ipagmamalaki nila na kahinaan ng tao? Miracle. Himala ang kailangan ng tao. Yun ang kahinaan niya. Hindi lang kayamanan. Kasi minsan ang kayamanan ay na-overcome pa yan ng mga ng mga hinirang eh. Okay, kaya-kaya niya na yung mga kaya-kaya niya yung pagdating sa financial need. Nagkaroon na siya ng kaunawaan dyan, yung miracle. May tanong po. Hindi to magic, no? Miracle to, hindi to trick. At sinabi sa Bible to, no? Magpapakita siya ng himala. At para madaya ang mga hinirang. Kailan mangyayari yun? Sa mga huling araw. Kaya nga, alam nyo ba, sa mga huling araw din, ay sinabi ni Propeta Joel sa Old Testament 2:28-29, no? Ibubuhos ko ang aking espiritu. Ibubuhos niya. At yan na inulit ni Pedro sa kanyang pangaral. Sa mga huling araw ay ibubuhos ng Diyos yung kanyang Espiritu Santo, yung Holy Spirit. Di ba? Sa Acts chapter 2, at sinabi ng Panginoon sa mga alagad sa Lucas na huwag muna kayong aalis dito. Hintayin nyo yung pinangako ng Ama, yung kapangyarihan. Bakit? Kasi yun ang tanging nating sandata na para hindi tayo madaya. Malinaw po ba? Kasi ang isang kahinaan ng isang tao at ng mga mananampalataya, sa church yun, bumubuhay ng patay. Doon sa church na yun, maraming himala doon. Sa Doropit, hindi ka makakita. Ganyan po yung nangyayari. Kaya merong vlog na lumalabas, may mga video na lumalabas,
na nais pagdudahan natin ang magagawa ng Panginoon. Meron daw na isang pilay na gumaling pero nung binalikan ay namatay na. No? Tapos kaya yung bulag. Yung pala, bulag pa rin. Alam niyo mga kapatid, tanda po natin, vlog po yan. Document nila. Para ano? Kasi, ginagamit din talaga ng kaaway. Gusto ng kaaway kasi, magduda tayo sa Panginoon. Ano niyo po ba yan? Kasi nga, pagdating ng panahon, sabi sa 1 John 3:2, nakalino. 1 John 3:2. 3:1 and 2. 3:1 and 2. First John. 1 John chapter 3 verse 1 to 2. Tignan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At iyan nga ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. 2. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa natin nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Yun. Makikita natin kung sino talaga siya. Kasi darating ang araw, yung mismong Ama sa langit, ipapakilala talaga niya kung sino yung kanyang anak, kung sino yung salita. Ang salita ay Diyos. Siya ay kasama ng Diyos. No? At nang pasimula, siya na ang salita. Kaya, tayo mga anak ng Diyos, huwag tayo magduda sa magagawa ng Panginoon. Meron pa ba ako nakalimutan? May tanong po. Oh, sige. Sabi daw sa vlog, di daw namatay si Melchizedek. Ha? Tanong po ni Ivan, kapatid na Ivan Kierta Taro Castro. Pastor, dagdag ko lang po sana, kasi si Melchizedek po, may nagsasabi po kasi sa mga vlog na na-rapture po siya. Kasi di po siya namatay ayon sa Bible. Pakabasa nyo. Pakabasa Genesis. Chapter 5. Genesis chapter 5. Para malinaw. O, yung ito di Melchizedek, Lamek, bago maglamek. At pakalala yung mga sa Genesis chapter 5, verse, tuloy-tuloy, binasa mo itong verse. 22, Genesis 5:22. Melchizedek, hindi Enoch. Alam ko. Punta ka rito, ikaw pumunta ka rito. Ano din? Chapter 5? Verse 22, mag-start ka doon. So, binasa mo. Maganda po ito para magkalinawan tayo. Malinaw, magkaintindihan tayo. 969. 969. Yan ang edad po ni Enoch. Siya ang pinakamatanda sa Bible na Melchizedek. Methusalem. Melchizedek ang tanong. Ha? Melchizedek po. Melchizedek. Opo. Anong sabi doon? Pastor, dagdag ko lang po kasi si Melchizedek po, may nagsasabi po kasi sa mga vlog na na-rapture po siya. Kasi di po siya namatay ayon sa Bible. Kunin tingnan natin para malaman ko. Baka nakalimutan ko na. Anong verse? Hebrews 7:3. Hebrews chapter 7. Okay, yung kay Abraham sa Genesis. Hebrews 7. Chapter 18. Ay. Para malaman natin kung may nakasulat po nakasulat po doon na hindi siya namatay. Baka meron akong na-neglect. Hindi yun. Chapter, verse 3. Verse 3 nga po. Hebrews 7:3. Ito. Hebrews 7:3. Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya.
hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, siya'y paring magpakailanman. Malinaw, ha? For clarification lang, hindi na itala. So, walang malinaw na sinabing dinagit. Hindi na itala yung kanyang ama't ina. Hindi na itala ang kanyang pinanggalingan. Pero hindi po sinabi sa talatang yan na siya ay na-rapture. Malinaw po? Kung ang pinapatan ng Melchizedek, ang Panginoong Jesus, no? Physically, kung ang pinapatan niya, ang Panginoong Jesus namatay sa laman at muling nabuhay sa Espiritu. Kaya naniniwala ako na si Melchizedek namatay siya physically. Bakit? Kung ang pinapatan niya, Panginoong Jesus, yung pagiging pari ng Panginoong Jesus. Kasi si Melchizedek, lahi ng Juda. Siya ay priest. Siya rin ay king ng Salem. No, hindi po na itala. Bakit? Kasi, ang nais tukuyin po rito, at nais ipakilala ng Melchizedek, ay yung kagaya ng kay Jesus. Yung wala siya talagang lahi dito kasi mula siya sa langit. Pero si Melchizedek, meron siya magulang. Hindi lang na isensus. Hindi lang na itala. Naunawaan po? Wala po tayong pwedeng panghawakan na siya yung na-rapture. Kasi, sabi doon, malinaw, ni ang kanyang kamatayan. Malinaw po. Hindi na sabing na-rapture. Kaya, hindi ko pwedeng panghawakan yan na si Melchizedek ay na-rapture. Kasi, ang sabi nga doon, pakiulit pa and then, kasi, dyan unang nag-test si Genesis, si Abraham. Siya yung paring magpakailaman. Hindi yung nabuhay magpakailanman. Magkaiba po yung pari magpakailanman kaysa sa nabuhay magpakailanman. Na hindi lang naitala. Ibig sabihin, wala siyang death certificate. Wala tayong pwedeng panghawakan na matibay. Kasi si Enoch, kinuha ng Diyos, at meron tayong reference, pagdating sa Hebreo 11:5, hindi nakaranas na mamatay. Pagdating naman kay Elijah, hindi rin nakaranas mamatay. Bakit? Magkakwentuhan pa lang sila ni Eliseo Biglang may dumating na karawahing apoy. No, meron tayong pwedeng reference. Kay Melchizedek. Anong reference natin? Hindi na itala. So, ibig sabihin nun, hindi natin pwede panghawakan na siya na rapture. Nanuhan niyo ba? Kasi sabi doon, yung kanyang ama at ina, hindi na itala. Ibig sabihin, hindi talaga alam kung saan siya nang galing. Pero isa lang ang pinaniniwala ko, siya ipinanganak sa lupa. Pinanganak siya ng isang babae. Pero hindi natin pwedeng panghawakan na siya ay na-rapture. Bakit? Hindi niya naitala yung kanyang kamatayan Ibig sabihin, namatay. Naruhan niyo pa? Amen. Hindi naitala yung kanyang kamatayan Ibig sabihin, walang record. Halimbawa si Jess, nawala siya. Wala tayong makitang death certificate. So wala tayong pwedeng panghawakan. Paglipas ng 100 taon, 120 years, kasi sabi sa Bible, ang buhay ng tao ay tatagal na lang ng 120. Anong pwede kong isipin kay Jess? Sa loob ng 200 taon, buhay pa ba siya? Siyempre, wala na. Generation from generation. Kaya naniniwala ako, ang pwede natin panghawakan, si Enoch at si Elijah. Kaya, si Melchizedek, naniniwala ako,
namatay siya. Ayon sa theologian kasi, ayon sa iba, reincarnation daw yan ni Jesus Christ. No? Ayon sa iba. Kung si Jesus Christ ay muling nabuhay, si Melchizedek, parang ayon sa ibang pag-aaral, sa iba, hindi ko pinahawakan yun. Ayon sa ibang mga reliyon pala, no? Si Melchizedek ay nag-reincarnate. Pag ginamit mo yung term na nag-reincarnate, no? Ibig sabihin, lumabas kasi napupunan ng nanay mo. Yan ang tawag ibig sabihin ng reincarnation. Na muli kang nabuhay. Ano niyo po ba yun? Namatay si Melchizedek at muling nabuhay. Yun po yung tawag ng reincarnation. Kaya iba naman kay Jesus Christ. Kasi siya'y bumaba mula sa langit at nakatala yun. Diba? John 6:38, maraming verse. Ako ang tinapay ng buhay at bumaba ako mula sa langit. Kaya ulitin natin and then yung Hebreo. Hebrews chapter 7 verse Maganda po yan para malinawan natin. Kasi baka mamaya meron pala akong na-neglect o pwede naman po ako for correction. Maganda po yan para lahat tayo matuto. Hebrews 7:3. Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina. Okay, wait ha. Tandaan niyo po, tingnan niyo po yung pagkasunod-sunod ng sentence. Walang nababanggit. Kaya hindi tayo pwede mag-conclude na sa vlog ay hindi namatay si Matusalem. Ha? Hindi, pati nga yung kapanganakan niya, hindi na itala eh. So, kamatayan pa. Ano ang panghahawakan natin? Ano sabi sa Ecclesiastes? May panahon ng pagsilang, may panahon ng kamatayan. Di ba? Sabi sa Ecclesiastes chapter 3. So, hindi naitala rin yung kanyang kapanganakan. Hindi rin naitala yung kanyang kamatayan. So, malinaw na sa madaling salita, na si Melchizedek, talagang namatay yan. Bakit? Siya hari ng Salem eh. High priest din siya. Naunahan niyo po ba? Siya yung yung hari ng kapayapaan. Diyan kasi pinatin yung si Jesus Christ, no? Na yung pagkapari ni Jesus Christ at pagiging hari. Siya'y pari magpakailaman si Jesus Christ. Pero malinaw po, ulitin natin din. Verse 3 ng chapter 7 ng Hebrews. Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, siya'y paring magpakailanman. Yun po yung nais sabihin ng talatang yan. Siya'y paring magpakailanman. Hindi sinabing hindi po siya namatay. Kaya yung angka na pinanggalingan niya, hindi rin naitala. Malinaw. Nakuha niyo po? Kaya hindi natin pwedeng panghawakan niya. Kasi pagdating talaga sa discussion, wala tayong ibubuga. Wala tayong bala. Bakit? Kasi nga, ultimo ang kanyang pamilyang pinanggalingan, hindi na itala. Pangalawa, pagsilang, hindi na itala. Pangatlo, kamatayan, hindi na itala. Ano ang naitala? Pagiging hari, pagiging pari, kasi diyan po ipinattern o inadress yung kay Jesus Christ. Siya'y pari, magpakailaman, si Jesus yun. Kaya maraming naistukuhin dyan kasi nga, tandaan niyo po, kay Melchizedek, nag-ikapu. Unang-unang nag-ikapu. Wala pa ang kautusan. Nag-ikapu na si Abraham. Yan po yung talagang pinapatan natin kung bakit tayo nag-iikapu. Wala pa ang kautusan, may ikapu na. Bakit? Nang dahil kay Melchizedek at kay Jesus.
Naunawaan niyo po ba? Sana naisagot ko yun ng tama. Sumagot po siya. Oh. Amen. Malinaw na po. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po, Pastor. God bless po sa inyo. Oh. At yung pangatlo, si Esther Cati uli. No? Gusto kong sagutin yung in addition kay Pastor Jojo Turbel, yung clarification lang. Kasi maganda ito. Sino yung dalawang witness? Yung dalawang testigo na tinutukoy ng Biblia? Kaya, ano ba ang dahilan bakit parang iniisip natin si Moises at si Elijah ito? No? Sino yung dalawang saksi na sinasabi niyo yung tanong uli ni Pastor Jojo noon? Kung nadyan siya? Hindi ko po. Oh, ano yung tanong niya noon? Regarding kay Moises at kay Elijah. No? Kung sila yung saksi. Kung sila ba yung saksi? Kasi, noong nag-meeting si Jesus Christ sa Matthew chapter 17, no? At sa Luke chapter 9, ay Transfiguration. no, nagpakita si Moses at Elijah. At sinabi sa Malakias, chapter 4 verse 1 at chapter 4 verse 5, ipapadala niya si Elijah. Now, bakit ina-address natin yung Revelation chapter 11 verse 1 to 14 kay Elijah at kay Moises? Bakit? Ito po, linibigyan natin ng linaw. May oras pa ba, Shing? 10 minutes po. Ha? 10 minutes. Ha? 50. Okay, sige. Kakati? Pahayag, chapter 11, verse 1. Pagkatapos, binigyan ako ng isang panukat na parang tungkod at sinabi, tumayo ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana, at bilangin mo ang mga sumasamba roon. 2. Ngunit huwag mo nang sukatin ang mga buluwagan sa labas ng templo, sapagkat ibinigay na iyon sa mga taong di kumikilala sa Diyos. Hindi nila igagalang ang banal na lungsod sa loob ng 42 buwan. 3. Ipadadala ko ang 2 kong saksi na nakadamit ng sako, at sa loob ng 1,260 araw ay ipahayag nila ang mensaheng mula sa Diyos. Okay, pause. Tandaan nyo to ha, para hindi nyo makalimutan. Meron tinatawag na 2 saksi sa Revelation. Ipapadala ng Panginoon. Ang ibig sabihin, 2 propeta. Malinaw. 2 saksi. Okay? Bakit kaya nila ina-address na yung implikasyon? Baka si Moises yan, tsaka si Elijah. Bakit? Tuloy, Sister Cathy. Verse 4. Ang mga saksing ito ay ang 2 punong olibo at 2 ilawang nakatayo sa harap ng Panginoon ng lupa. Okay. 5. Pause. No? Sa ibang nagbabasa niyan, no, doon sa magagaling sa Bible, no, ang iniisip nila, pag binasa mo yan, tuloy-tuloy hanggang 14, 2 puno yun Puno ng olibo, at saka 2 ilawan. Tandaan nyo po, ang tawag sa ganon, no, ay figure yun. Ni-illustrate niya. Hindi yun talagang puno. Bakit? Yung bibig niya Yung ilaw ba may bibig? Tayo, pag sinabing tayo ilaw ng salibutan, ibig sabihin, illustrative, no? Tayo yung ginagawang halimbawa, merong naisang iparating. Tawa ba yun, Sister Cathy? Figurative sentence o speech, no? Kaya, kalimitan na nag-interpret yan, ilaw yan, tsaka puno ng olibo. Ibig sabihin, figure. Naunawaan po ba? Tuloy Sister Cathy. 5. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, magbubuga sila ng apoy at tutupukin ang kanilang mga kaaway. Sa ganoong paraan, Post lang. So, magbubuga sila ng apoy. Pag sinabi magbubuga, galing sa bibig yun. Ang tanong ko, bago tuloy-tuloy na Sister Cathy, yung ilaw ba may bibig? Marami nag-interpret yan na, hindi, puno ng olibo yan. At ilawan. Tandaan niyo po, sinabi na nga sa unang talata, sa bandang unahan, verse
3, tama ba, Sir Cathy? Sila'y ilawan at puno ng olibo. Ibig sabihin, Verse 4. verse 4, ibig sabihin, figurative sentence o speech. Hindi kasi ako magaling sa English, hindi ako teacher eh. Pero sa naunawa ko, figure yan. Na para lang maintindihan. Pero, ang katiyakan dyan, para sa akin, ay tao yan. Naman po, kasi maintindihan natin yan mamaya. Tuloy. Sa ganoong paraay, mamamatay ang mga nagtatangkang manakit sa kanila. Verse 6. May Ulitin kapangyarihan ko, bagano mga mamamatay ang mga magtatangkang manakit sa kanila. 6. Mm. May kapangyarihan silang isara ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng mensaheng mula sa Diyos. Okay, wait ha. May kapangyarihan silang isara ang langit para hindi raw umulan. Now, sino ang nakilala doon? Si Elijah. Sir Cathy, basahin mo nga yung reference natin. Bakit ina-address kay Elijah yun? Unang Hari chapter 18 verse 41, sinabi ni Elias kay Ahab, lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang pagbuhos ng ulan. 42, samantalang si Ahab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa taluktok ng bundok Carmel at sumubsob sa lupa. At sinabi niya sa kanyang utusan, umakyat ka at tanawin mo ang dagat. Umakyat nga utusan at tumanaw sa dagat. Wala po akong makitang anuman, wika ng utusan. 7 beses mo pang gawin ang sinabi ko, utos ni Elias. 44, sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan. May nakikita po akong ulap kasing laki ng palad na tumataas mula sa langit. Magmadali ka, sabi ni Elias. Sabihin mo kay Ahab na ihanda ang kanyang karwahe at umuwi na agad. Baka siya hindi makaalis dahil sa ulan. 45, hindi nagtagal at nagdilim ang langit sa kapal ng ulap. Lumakas ang hangin at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Ahab sa arwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. 46. Lumukob kay Elias ang kapangyarihan ni Yahweh. Hinigpitan ni Elias ng pagkatali sa kanyang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ni Ahab hanggang pagpasok sa Jezreel. May naglilista ba? Wait ha. Si Sir Cathy, yung isang talata na inihanda natin na nag-pray si Elijah na wag umulan. 1 Kings chapter 17. May naglilista ba, Shing? Meron. No. 1 Kings, Chapter 17. verse 1. Si Elias ay isang propetang taga-Tisbe sa Gilead. Sinabi niya kay Ahab, saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel, na aking pinaglilingkuran, hindi uulan, ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. Yun. Hanggat hindi ko sinasabi, hindi uulan. Sino yung sabi niyan? Si Elijah. At ngayon, kung mabalik tayo sa Revelation, sa pahayag, Revelation chapter 11, anong verse? Verse 6. Verse 6. No, ano sabi doon? May kapangyarihan siyang Isara ang langit. isara ang langit para Hindi umulan. hindi umulan. Kaya ina-address nila yan kay Elijah. No? Now, tignan naman natin yung susunod. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing naisin. Now, sino ang nakilala doon? Na gawin dugo ang ilog Nile at magpadala ng salot. Basa Sir Cathy. Exodus 7:16. Sabihin mo sa kanya ang ganito. Tandaan lang, tandaan. Para maintindihan ko rin. Exodus 7:16. Sabihin mo sa kanya ang ganito. Pinapunta ako rito ni Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreo, upang sabihin sa iyo na payagan mong umalis ang kanyang bayang Israel at sumamba sa kanya sa ilang. Hanggang ngayon ay ayaw mo pa ring sumunod. 17. Ngunit tiyak na kikilalanin mo si Yahweh sa pamamagitan nitong gagawin niya. Tingnan mo, ihahampas ko sa ilog Nilo ang tungkod na ito at magiging dugo ang tubig. 18. At mamamatay ang mga isda dahil dito, babaho ang ilog at hindi maiinom ng mga Ehipsyo ang tubig nito. So, dito bangita nyo na si Moises pala yung ginamit ng Panginoon para maging dugo ang ilog Nilo. Malinaw. Nakakaintindihan tayo. So, dyan sa ating mga pinag-aaralan, hindi lang ilog Nilo. Hindi lang ginawa, hindi lang
ilog Nilo ang ginawang dugo. No? Tuloy mo. Sa 19. Idinugtong pa ni Yahweh. Pagkatapos, sabihin mo kaya Aaron na itaas ang kanyang tungkod at sumpain ang lahat ng tubig sa Ehipto. Ang lahat ng tubig sa mga ilog, kanal at lawa ay magiging dugo, pati ang nasa mga batya at tapayan. 20. Ginawa ni na Moses at Aaron ang iniutos sa kanya ni Yahweh. Sa harapan ni Faraon at ng mga tauhan nito, ay inihampas ni Aaron sa tubig ang kanyang tungkod at naging dugo ang mga tubig. 21. Namatay ang mga isda at bumaho ang ihilog, kaya't hindi mainom ng mga Ehipsyo ang tubig nito. Naging dugo rin ang lahat ng tubig sa buong Ehipto. 22. Ngunit nagaya rin ito ng mga salamangkerong Ehipsyo sa pamamagitan ng lihim na karunungan, kaya't lalong nagmatigas si Paraon. So, diyan ka lang ha. So, doon muna tayo sa nagaya. Nagaya din. No, nagaya. Nagawa rin ng mga salamangkero yung tubig at ay naging dugo. Pero hindi kalakihan yun. Pero doon sa ginawa ni Moises, sa pamagitan ng tulong ng ating Diyos, ang buong Ehipto at mga kanal at pati batya naging dugo. Namatay ang mga isda. Pero doon sa salamangkero, nagawa lang nilang dugo pero walang namatay na isda. Ano ba? So dito ay pinapakita yung kapangyarihan ng Diyos. Siya ang gumagawa, siya ang kumikilos. Kaya si Moises ay doon nakilala. Kaya naman, yung mga ibang mga nag-aaral niyan ay talagang inadas nila kay Moises at kay Elijah. Tuloy. Tekati, Sa verse 7. pahayag. Pagkatapos Nilang magpatotoo, aahon ang halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw. Verse 8. Wait. Matatalo daw yung dalawang propeta ng halimaw. Sino yung halimaw na tutukoy sa Bible? Ang Diablo. Siya yung halimaw. Matatalo daw yung dalawang propeta. No? Dahil magkakasiyahan yung mga sanlibutan. Pakituloy nga para mas malinaw. 9 tayo. Verse 8. At ang kanilang bangkay ay mahahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod na ang patalinhagang pangalan ay Sodoma o Ehipto, kung saan ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. 9. Wait. So, tingnan nyo ha. Binanggit yan yung Ehipto. No, yung Egypt. Binanggit yan yung Sodoma. Pero sa Sodoma, ang nakilala naman ay si Lot. Pero, tingnan nyo mga kapatid. Sa Egypt, doon nakilala si Moises. No? Kaya, talagang ina-address nila yan. At ano daw, nahandusay yung bangkay ng dalawang propeta. Nakita ng maraming tao. Nasaksihan nila na namatay. Talaga nga, namatay. Natalo eh. At tuwa yung sanlibutan. Kasi bakit? Nahihirapan yung mga tao doon sa dalawang propeta. Tuloy. Anong verse na tayo? Linawin lang natin. Tapusin na 8. Ikaw ay nasaan? Verse 8. Pahayag, chapter 11, verse 8. Yung karugtong ng 8. Kung saan ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. 9. Sa loob ng 3 kalahating araw, ang kanilang mga bangkay ay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa. At hindi papayag ang mga ito na mailibing ang mga bangkay. 10. Magagalak ang lahat ng tao sa sanlibutan dahil sa pagkamatay ng dalawang saksi. Okay. Magagalak daw yung tao sa sanlibutan dahil sa pagkamatay ng dalawang saksi. Bakit? Bakit kaya? Tuloy. Verse 10. Magagalak ang lahat ng tao sa sanlibutan dahil sa pagkamatay ng dalawang saksi, magdiriwang sila at magbibigay ng mga regalo. Sapagkat ang dalawang propetang iyon
ay nagdulot sa kanila ng labis na kahirapan. 11. Pagkalipas ng 3 araw, pumasok sa kanila ang hangin ng Diyos na nagbibigay buhay at sila'y tumayo. Wait. Ando raw yung pumasok sa kanilang dalawa, doon sa dalawang propetang namatay. Yung, hininga ng Diyos. Yung breath. Yung hangin. Yung oxygen. At ano nangyari? Tuloy. Sila'y tumayo at labis na nasindak ang mga nakakita sa kanila. 12. Pagkatapos ay narinig nilang nagsalita ang isang malakas na tinig mula sa langit. Umakyat kayo rito. At habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, umakyat sila sa langit habang nakasakay sa ulap. 13. Nang oras ding iyon ay lumindol ng napakalakas at nawasak ang 10 bahagi ng lungsod at 7,000 tao ang namatay. Ang mga natirang tao ay natakot at niluwalhati nila ang Diyos ng kalangitan. Yun. Tuloy. 14. Natapos na ang 2 lagim at malapit na rin mangyari ang 3. So, sa madaling salita, natakot yung mga tao. Yung dalawang propeta na namatay, sino daw ang pumatay? Halimaw. Hinayaan ng Diyos na mamatay. No? At nakita ng mga hindi kumikilala sa Diyos na namatay nga. Nagdiwang ang sanlibutan kasi yung dalawang propeta ay nagdulot sa kanila ng kahirapan. Now, ano ang sinabi? Pagkatapos nahandusa yung kanilang katawan, biglang dumating sa dalawa yung hininga ng Diyos. Ano nangyari? Tumayo, nabuhay. Ano nangyari? May nagsalita mula sa langit. Ano sabi? Ano sabi sa dalawa? Umakat kayo rito. Ano pa ang idinunot ng senaryong ito? Natakot yung mga tao. Ano ang katapos-tapusan nito? No? Nilawalhati daw ang Diyos ng kalangitan. Amen? Napahiya ang kaaway kasi kahit napatay niya yung dalawang propeta, ano nangyari? Muling nabuhay. Bakit? Ang Diyos kasi siya ang buhay eh. Kahit patayin mo, tatarin mo ang katawan niyan, babago niyan hanggat gusto ng Diyos. Wala kang magagawa. Kaya ano nangyari sa mga tao? Natakot. Doon sa dalawang propeta, natapos yung mission nila at pinakat sila sa langit. Kaya dito, bakit nila ina-address kay Elijah at kay Moses? Kasi nga, dahil doon sa mga ginawa nilang himala. Doon sa kanilang ministeryo. Pero sa katapos-tapusan, sa aking implication dito, ay ang Diyos ang gumagawa. Bagamat walang pangalan kung sino talaga yon, pero meron nga pwede mangyari na doon sa Matthew 17 na si Elijah at si Moses. Pero hindi ko pa rin pwedeng panghawakan. Bakit? Walang pangalan. Kasi, tandaan nyo, kahit ang Diyos pwedeng pumili ng mga propeta. Pwede siya pumili. Bakit? Siya ang gumagawa eh. Marahil pwede ko sabihin, nataon lang na yung ganong kapangyarihan kay Moses at kay Elijah, kaya ina-address nila ito sa dalawang propeta o sa dalawang saksi. Possible. Parang ganito yan eh. 60% si Elijah at saka si Moises yun. 40% parang hindi, duda ko. Pero saan nabubuo yung 100%? Saan nabubuo? Isa lang alam ko, ang Diyos ang gumagawa. Ang Diyos ang kumikilos. Kahit sino pwede niyang piliin. Naunawaan ba? Possible o hindi ko alam. Siguro ang tanging magagawa natin, abangan natin, no? Hindi, abangan natin pagkasama natin ang Diyos. Kaya, sikapin natin na pagdating ng panahon, ay talagang nasa piling tayo ng Diyos, nasa panig niya tayo, kasi para matiyak natin yung sinasabi ni John the Baptist. Kasi, meron tayong doubt eh. Hindi doubt para
yung kakayahan ng Diyos ay magduda tayo. Hindi. Doubt kasi walang pangalan. Pero ina-address lang natin doon sa kanilang ministeryo. Possible nga. Pero mahirap ipangaral yan kasi mahirap pang hawakan yan. Kasi nga, sa Matthew 17, bumaba yung dalawa, nakapag-meeting, at sa Malachi chapter 4 verse 5, ipapadala raw si Elijah, pero pagdating sa Revelation, walang pangalan. Kaya mahirap pang hawakan yan. Ang isa lang alam natin na pwede natin panghawakan, ang Diyos ang pumipili kung sino yung dalawa. Kung sino, si Ender, pwedeng piliin niya para magpakita ng apoy at gawin ng dugo yung ilog. No? Pwede. Kaya mga kapatid, itutuloy natin yung chapter 8 bukas at siguro 2 days na lang tapos na yung chapter 8. Kaya nawa, ang pag-aaral na ito ay nakatulong sa bawat isa, sa mga kasama natin sa live. No? Ang Diyos ang maparangalan sa pag-aaral na ito at tulungan nawa tayo patuloy ng Banal na Espiritu, samahan niya tayo. Amen? Naunawaan ba? Kaya katapos-tapusan, isa lang, ang Diyos ang gumagawa, ang Diyos ang pumipili, kahit sino, pwede niyang piliin. Amen? Muli, umawit tayo. Pupurihin. Mr. Gatti? Pupurihin kayo, O Diyos. Ang aming alay ay pasamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ang tunay na Diyos, kayo'y walang katulad. Kayo'y nag-isa, kayo lamang, wala nang iba. Sa iyo ang aming awit, dinibig ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kaya tunay na Diyos, Kayo ang tunay na Diyos, kayo'y walang katulad. Kayo'y nag-isa, kayo lamang, wala nang iba. Sa inyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. for the last time, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa, kayo lamang, wala nang iba. Sa inyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Ano raw? Sigaw nating lahat. Dakilaan mo. Lord, praise you, Jesus. Hallelujah. Purihin po kayo, Ama. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat po, Holy Spirit. Thank you for your presence, Lord. Salamat sa inyong presensya. Salamat sa inyong presensya. Thank you, Holy Spirit, sa inyong matamis na pagsama, pagkilos. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, for your sweet presence. Thank you, Jesus. Astukati. Praise you, Lord God. Salamat sa inyong Panginoon. Ilangin ko, Panginoon, na makuha namin ang tunay niyong nais, Panginoon, sa araw-araw at sa iyong pagbubulay-bulay, Panginoon. Lord God, salamat sa inyo, salamat sa inyong presensya, salamat sa inyong pagtuturo, salamat po sa inyong papahayag sa amin. Dalangin ko, Panginoon, na
Kayo po ang patuloy na magpahayag sa amin, mga katanungan sa aming puso at isipan. Lord God, ano man ang hindi na masagot, Panginoon, kayo po sa pagkakataon ito, kayo po ang dalangin ko na patuloy na magbigay ng kasagutan sa aking mga kasama, Panginoon. Ngunit tulungan niyo po kaming maalala na lahat at lahat ay babalik kami sa inyo, sa nais ninyo na pag-ibig at kaligtasan ang aming dapat na makuha at maipamahagi rin sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na huwag din kaming nakikinig o madala sa mga turo ng iba, Panginoon. Dalangin ko na kami bumalik lagi sa Biblia, Panginoon, at itong aming aralin at bigyan ng pansin, O Lord. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyong tulong sa amin. At dalangin ko patuloy kang sumama, kapayapaan, pag-ibig mo, Lord God, kagalakan, ibigay niyo sa bawat isa sa aming paghiwalay sa oras na ito. Kayo po ang patuloy na maghari sa amin sa bawat isa. At salamat po, samahan niyo aming tagapagturo. Kayo pong patuloy na gumabay sa Kanya, sa Kanyang mga sasabihin, sa Kanyang mga ituturo. Sa inyo po manggaling ang mga ito, O God, at kayo pong maluwalhati. Dalangin ko rin ang aking mga kasama, ano man ang kanilang mga kalagayan ngayon, sila man ay tinatamaan ng masamang panahon. Lord, ang kanilang mga hanap buhay, apektado ng masamang panahon. Kayo po ang patuloy na tumulong sa bawat isa, Panginoon. At sino man ang may kahilingan sa kanilang pangangatawan, ang kagalingan, patuloy na inaangkin po namin ngayong umaga. Lord God, kayo po ang aming great physician, Panginoon. Lord, kayo po ang gumagawa ng mga himala, Panginoon. At wala kang katulad, Panginoon. Salamat po ang kinamin na iyong mga pagpapala sa bawat isa ngayong umaga sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa lahat. Ate Helen ng sentro, si Ate Budang ng kapitbahay ng mga senador, Sister Elena Benaventura, MJ Dorado, Gina Yen, Dina Toledo, Sister Lilay Uwal, Sister Tel Dawson, kumusta kayo? Ian Aguilar, Kuya Matt Langga, Auntie Sale Laksigen, Pastora Mary Chris, Alfredo Tulagan, Hezekiah Acosta, Pastor Jojo, kumusta po kayo? JC Gardose, Floylin Perez, Kuya Ryan Kwasay, Jimuel Malaborbor, Brother Mario Mungkal, Pastora Mina, Nelda Anahaw, at si Sister Doris, kumusta kayo? God bless you po. See you tomorrow.